Unang kabanata. Where is my girl? Galit na tono ng isang binata, habang may hinahanap, kita naman ang takot sa mukha ng kanyang mga tauhan, dahil alam nila kung paano ito magalit. Patawad po master, ani ng isang tauhan nito, natakot, ngunit parang mas nagdilim pa ang aura nito, kaya't walang pang segundo ay bumunot ito ng baril, sunod-sunod pinaputukan ang ulo ng lalaking kanyang nasa harapan. Clean the mess, ani ng binata at umalis sa hideout ng lugar kung saan naroon siya. Agad siyang nagtungo sa kanyang sasakyan. Drive me home, ani niya sa driver. Habang nasa biyahe ay may inilabas siyang litrato, at pinagmasdang mabuti iyon, hanggang nasabi niya na lang sa sarili, I will see you again my queen, if that happen, I will never let you go again in my arms. Habang nasa biyahe siya tumunog ang CP niya, sinagot naman niya ito, nang hindi tumitingin sa tumawag. Who's this shit? Talk before I kill you. Malamig na tugon nito sa kausap, mainit pa rin kasi ang ulo niya, dahil hindi niya makita ang kanyang Reyna. How dare you talk to me like that? Galit din naturan sa kanya ng kausap, what do you want old man? Knows how to respect son? What do you want? Your grandfather is here in the house. Come here, he wants to talk to you. Fine. At pinatay niya agad ang tawag, sinabihan niya naman ang driver niya, na idala siya sa kanilang mansyon. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin kung nasaan ang Reyna niya, handa siyang maglabas ng malaking halaga, makita lang ito. Sa kabilang banda, hindi alam ng babae kung saan siya pupunta. Takbo lang siya ng takbo, hanggang makarating siya sa labas ng gubat. Pagdating doon ay may nakita siyang kotse, agad niya itong pinara at nakiusap, kung pwede itong sumakay, agad naman itong pumayag. Pagdating sa lungsod agad siyang bumaba, at dali-daling pumunta sa kanyang bahay, ngunit maling pumunta siya doon, dahil nakita niya ang demonyong nagkulong sa kanya. You can't run away from me my queen, huling sabi nito bago nawala ng malay ang babae, dahil sa itinurok sa kanya, agad namang nasalo ng lalaki ang babae, at dinala sa kanyang isla, kung saan malayo sa mata ng iba, doon niya binabalak na mamuhay kasama ang kanyang Reyna, his mansion. Nandito pala ako sa mansion namin, oo mansion mayaman kami, lahat nakukuha, dahil nag-iisa akong anak, di pa pala ako nakapagpakilala, ako pala si Azalea Cortez pero Lea na lang, naboboard ako kaya tinawagan ko ang BFF ko, si Jane para mag-mall. Hello Jane, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman, bakit? Mall tayo? Please, naboboard kasi ako. Okay, magbibihis lang ako. Sunduin kita dyan sa bahay niyo. Okay, bago pinatay yung tawag. Fast forward, nandito ako sa bookstore. Nagpaalam kasi si Jane na may bibilhin lang, kaya eto mag-isa ako. Namimili ako ng book na magandang basahin nang may nabangga ako. Sorry, sabi ko sa lalaking kaharap ko ngayon, okay lang, okay ka lang ba? Tanong niya. Oo, okay lang ako, sorry ulit. Cedric Flores nga pala. Azalea Cortez Lea na lang, sige una na ako, sabi niya ewan ko kung namamalik mata lang ako, o ngumisi talaga siya, yung parang may binabalak na masama. Hoy, kanina pa kita kinakausap, sabi ni Jane. Ano ulit yun, kanina ka pa lutang nung nasa mall tayo, may problema ba Lea? Wala naman. Hanggang sa makauwi kami ay lutang pa rin ako, di ko alam, pero di ko makalimutan yung lalaking nakabungguan ko kanina, parang nagkita na kami somewhere, di ko lang alam kung saan. Hanggang ngayon lutang pa rin ako, hindi ko makalimutan ang lalaking nakabanggaan ko kanina, feeling ko talaga nagkita na kami before. I was comatose for 2 years. Himala pa nga daw na buhay ako, pero di talaga sumuko ang mga magulang ko, para maipagamot ako. Natagpuan daw nila ako sa isang gubat, sugatan at duguan, at may basag ang bungo, kaya akala nila di na ako gigising, dahil 2 years na akong comatose. Pero himala nagising ako, nakakaalala naman ako, pero feeling ko talaga may kulang, hindi ko masabi kung ano, basta ang alam ko may nakakalimutan akong tao, hindi ko nalang pinipilit na alalahanin, dahil laging sumasakit ang ulo ko, sabi naman ng doktor, babalik pa ang mga alala ko, kaya hinahayaan ko na lang na bumalik, sana nga bumalik pa, dahil hindi ako kontento sa mga naaalala ko, gusto kong bumalik lahat, para maramdaman kung kumpleto ako, Hayes. Dahil gabi na rin nag-ayos na ako, nag-shower saglit at nagpalit ng loose shirt and pajama,
para comfortable ako na higa na ako sa kama ko, at di ko na malayang nakatulog na pala ako. Someone POV. Nagkita ulit tayo my queen, sa ngayon hahayaan muna kita, pero soon magiging akin ka na, at wala na silang magagawa doon. Master, pinapatawag niyo daw po ako, ani ng tauhan ko. Hinagis ko sa kanya ang isang litratos, ang litrato ng reyna ko. Papatayin po ba tong babaeng ta? Sabi niya, sige patayin mo, at uubusin ko ang lahi niyo. Malamig na turan ko, pasensya na po master, ano po ba ang ipag-uutos niyo, nakayuko na ito na parang takot na makita ako. Bantayan at manmanan mo ang babaeng yan, alamin mo kung may umaaligid sa kanyang mga lalaki, kung meron man patayin niyo agad, masusunod master, at lumabas na ito, sooner or later magiging akin ka na my queen, at di na kita pakakawalan pa, kung kailangan kitang ikulong gagawin ko, huwag ka lang mawala ulit sakin. Boring ang araw ko ngayon, kaya napagdesisyonan kong manmanan ang reyna ko, agad akong nagtungo kung nasaan siya, ang sabi sakin ng tracker ko, nasa isang park daw siya, nakatambay malapit sa bahay nila, kaya agad akong pumunta doon. Nang makarating ako, halos hindi ko na siya makita dahil sa dami ng tao, ano bang meron at ang daming tao ngayon. Agad akong naglibot-libot para mahanap ang reyna ko, pero halos naikot ko na ang itong park, hindi ko parent siya nahahanap, ang daming tao, kaya di ko siya makita, napag-alaman ko na may gagawing pageant mamaya, kaya maraming tao, kakalibot ko ay nakita ko rin ang reyna ko, pero agad kumulo ang dugo ko, dahil nakita ko siyang may kasamang lalaki, at ang masaklap pa, ay tumatawa ito dahil sa pinag-uusapan nila. Pinigilan kong sugurin ang lalaking yun, kahit na ang gusto ko ay patayin agad ito, pasabugan ang bungo at pakain ng bala, pero mas masaya siguro, kung pahirapan muna bago patayin. Habang pinapanood ko sila, mas lalong kumukulo ang dugo ko, mas masaya siguro kung ilublab ko siya sa drum, na may kumukulong tubig, tapos yung mga buto ay pakain ko sa alaga kong buwaya, dahil hindi ko na makayanang tignan sila, lalo na ang reyna ko na masaya sa iba, mas pinili kong umalis. Tinawagan ko ang isa sa pinagkakatiwalaan kong tauhan, at sinabing alamin, kung sino ang lalaking nakausap ng reyna ko, hindi ako makakapayag, na hindi mamatay ang lalaking yun, bago mag-umaga, agad akong sumakay sa sasakyan ko, at humarurot paalis, Leah's Cove. Unang araw ko sa school ngayon, kaya maaga akong nagising ginawa ko na ang dapat kong gawin, at bumaba sa kusina para kumain, nadatnan ko si mom and dad na kumakain. Good morning mom, dad. Good morning din sweetheart, sabay nilang sabi. Excited ka ba sa bago mong school? Tanong ni mommy. Opo ma'am, sana magkaroon ako ng maraming friends doon. Panigurado yan anak, mabait at masayahin ka pa man din. Natapos na kaming kumain kaya lumabas na ako at sumakay sa sasakyan, nagpahatid ako sa driver namin, sa bago kong school, fast forward. Nandito ako sa hallway naglalakad, hinahanap ko kasi yung principal's office para kunin ang schedule ko, pero di sa pagiging chismosa, may good and bad silang sinasabi sakin, katulad ng ang ganda niya, panigurado may tatalo na kay Queen, ani ng babae. Siya ba yung bagong transferee? Ang ganda naman niya, mukhang anghel, ani ng lalaki. Wetwo, ganda pre, Jojo Wayne ko yan. Asa ka bro, kung papansinin ka niyan yan yung good comment, pero may bad din tulad ng, yan maganda, wala ba silang taste? Yok, ang pangit naman, di siya bagay dito. May bago na namang bubulihan si Queen, mukhang masaya tahaha. Nakita ko na rin ang principal's office, kaya kumatok muna ako. Come in, rinig kong sabi sa loob, kaya agad kong binuksan ang pinto. So you are the transferee? Here's your schedule and the room number. Agad ko itong kinuha at nagpasalamat, lumabas na ako. Hinanap ang room ko, habang naglalakad ako, may nakabanggaan ako, kaya muntik na akong bumagsak, pero nasalo niya ako nang makarecover ako, agad akong tumayo at nag-sorry, sorry di kita napansin. Okay lang ako, okay ka lang ba? Mukhang may hinahanap ka, ani ng lalaki, oo okay lang ako, hinahanap ko lang kasi ang room na ta, alam mo ba kung saan, oo samahan na kita. Salamat ano pala name mo? Nathan Acoste ikaw? Leah na lang ang haba kasi ng name ko, okay Leah nandito na tayo, sige pasok ka na. Sige salamat,
Bago siya umalis kinis niya ako sa pisngi ko, kaya nagulat ako, pero nagising lang ang diwa ko, nang magsalita ang professor ko, "Are you the transferee?" "Yes, professor, come in and introduce yourself." "Hi, I'm Azalea Cortez, Lea for short, 17 years old. Pwede magtanong may boyfriend ka na ba?" Tanong ng isa sa mga kaklase kong lalaki. Wala, yun o, rinig kong sabi ng isa sa kanila. "You may now take your seat," sabi ni Professor. Agad akong nagtungo sa likuran, kung saan may bakante. "Yun o," rinig kong sabi ng isa sa kanila, di pa nagsisimula ang klase. Nang may sumipa sa pinto ng pagkalakas-lakas, agad yumuko ang professor namin. Katulad ng mga kaklase ko, 4 sila, inaamin ko gwapo silang lahat, pero agaw pansin ko yung nasa harapan. Parang nagkita na kami before, di ko lang matindaan, iniisip ko kung saan, hanggang sa naalala ko siya. Yung lalaki sa bookstore, agad akong kinilabutan, nang makita kong patungo sila sa pwesto ko, agad umupo sa katabi kong upuan, ang leader kuno nila, mas lalo akong kinilabutan, nang bamulong siya sakin. "Don't go near the boys, because if I knew that," putol niyang sabi, "pero, I will kill them all in front of you." Agad akong kinalibutan dahil sa sinabi niya, hanggang sa nakita ko ang litrato ko, sa may armchair, "Because you are mine," ang nakalagay dito. Buong discussion ay lutang ako, dahil sa lalaking katabi ko ngayon, hay mukhang di ako magiging masaya dito, someone spoke. "Master, siya po yung nakita naming humulik sa reyna nyo. Dalhin niyo sa harap ko, at ako mismo ang magpapahirap sa kanya, masusunod, master." "Sino ba kayo?" ani ng lalaking nahihirapang magsalita, dahil sikal-sikal ito ng isang lalaki, at dahil na rin nauubusan ito ng dugo. "Your nightmare," sabi ng lalaki, at sunod-sunod pinaulanan ng bala ang ulo ng kawawang lalaki. "Clean the mess." "Yes, master." "Bantayan mong mabuti ang reyna ko, gusto kong malaman kung may lalapit pa sa kanya, at kung mangyari yung patayin agad, masusunod, master." "Malapit na mahal ko, magiging akin ka na, hindi ako papayag na mapunta ka lang sa iba, papatayin ko silang lahat, kung kinakailangan," someone spoke. Ang nagbabagang balita sa araw ngayon, isang bangkay ang nakita malapit sa isang basurahan, may bakas ng latigo ang kanyang katawan, kulang-kulang din ang darili nito, ang labi niyang tila pinaso, at ang ulo niyang wasak na wasak, dahil sa mga balang naroon, at dahil na rin sa pagkakapukpok dito, ng kung anumang matigas na bagay, nakilala ang lalaki bilang si Nathan Acosta. Lea spoke. Habang naglalakad ako, di ko maiwasang makichismis, curious lang, hehe. Nandito ako sa hallway at ang daming nagbubulungan. "Hey girl, nabalitaan mo na," sabi ng isang babae sa kanyang kaibigan. "Oo, grabe, kinikilibutan ako dahil doon, kaya nga ano nga pala yung pangalan nun, sayang siya, gwapo niya pa man din." Nathan Acosta daw, paulit-ulit nag-echo sa utak ko ang pangalan niya. Nathan Acosta, siya nga, siya yung tumulong sakin kahapon, para hanapin yung room ko. Pero bakit ang saya-saya niya pa kahapon, bakit ganun, hikbing sabi ko, kala ko ba naman magiging magkaibigan kami, pero di na pala yun mangyayari, agad akong kinilabutan ng may bamulong sakin. "I told you don't go near the boys." "Ay, ikaw ba may gagawa nun?" Yutol-yutol kong sabi habang kinakabahan. "What if I said yes? I am, nagustuhan mo ba?" Bakit? "How many times I have to tell you, you are mine alone, no one can own you, except me." Malamig at maautoridad niyang sabi, na mas lalong nagpakaba sakin. Walang nagmamay-ari sakin, matapang na sabi ko, pero sa totoo takot na ako sa kanya. He smirked at me. "Try again, baby, go on, let boys come near you, and they will see how demon I am." "Please don't. Stop, please." Humihikbing sabi ko. Naramdaman kong niyakap niya ako, at bamulong. "Don't make boys come near you, baby, because I'm jealous seeing you happy with anyone, I feel broke anytime, so please obey me this time." Mahabang sabi niya, bago siya kumalas, at akmang aalis na sana pero tumigil siya. "I will obey you, just please, don't hurt someone, I'm begging you please." Sabi ko, pero sa totoo takot na ako sa kanya.
He smirked at me. I will obey you, just please don't hurt someone, I'm begging you please. It's a deal baby. I won't. Just keep your promise. At tuluyan na siyang umalis. Habang ako iyak ng iyak. Nandito ako sa room ngayon, wala namang estudyante, kaya dito muna ako para makapag-isip. Sooner or later my queen, you will be mine. Malapit na magiging akin ka na, at pag dumating ang araw na yon, di na kita pakakawalan. Leah Pope, good morning sweetheart. Good morning mom, bakit ang aga nyo po akong ginaisang? Pupunta tayo sa Palawan baby, dahil dun gaganapin ang debut mo, sa susunod na araw, talaga po. Oo baby kaya mag-ayos ka na at mag-impake. Dahil mamaya na ang alis natin. Okay po mami, bago umalis si mami, kinis ko muna yung pisngi niya, at nag-thank you. Sa sobrang excited ko, di ko alam ang uunahin ko, kung maliligaw muna o mag-iimpake, pero mas inuna ko munang mag-impake, para madali na, tapos na ako kaya agad akong bumaba, nakita ko si mommy kasama si daddy, good morning sweetie, sabi ni dad. Good morning to dad, sabay kiss sa cheeks nito. Sabay-sabay kaming pumuntang garahe para makaalis na. Nandito na kami sa Palawan, ang ganda dito at ang presko, nagtungo kami sa isang bahay dito, mas malaki ito kaysa sa bahay namin, mukhang palasyo, agad kaming pumasok, at naabutan ang isang lalaki at babae, sa tansya ko ay nasa 40s ang mga ito, ngunit di halata dahil sa kakisigan at kagandahan nito. Kumpare butit nakarating kayo, kumustang biyahe, tanong ng lalaki kay dad, okay lang naman. Eto na ba si Leah, ang ganda mo naman, thank you po, saka ko siyang initian, upo kayo, alok ng babae sa amin. Ako pala si Joseph at ang asawa ko si Liana, hi po, sabi ko nang nakangiti, agad nakuha ang atensyon namin, nang may dumating na lalaki, nag-smirk siya sakin. Ikaw, magkakilala kayo iha? Opo, he's my son your soon-to-be husband, what? Sigaw ko. Sweetheart let me explain, sabi ni dad. Explain what? Dad akala ko po ba nandito tayo to celebrate my birthday, my debut bakit malalaman kung ikakasal ako at sa lalaking ito pa, huminahon ka, hindi pa naman ngayon when you turn 19, sabi ni Tito Joseph, anak we want to tell you about this pagkatapos ng birthday mo. But mom you know I don't like it, also I don't like him. Nakita kong nag-smirk ang lalaking kinakakatakutan ko, sino pa ba kung di nag-iisang Cedric Flores lang naman. Hay magiging miserable ang buhay ko, pag pinakasalan ko ang lalaking ta, at yun ang di mangyayari, di ako papayag gagawa ako ng paraan wag lang matuloy. Natapos ang pag-uusap, at napakiusapan ko naman sila, na wag munang naming pag-usapan yung bagay na yun, nandito ako ngayon sa kitchen, ayaw ko kasing sumali sa kanila, hanggang sa hey baby miss me, tanong ng gago, miss you yak, sabi ko na may halong pandidiri. Dumilim ang ore niya, kaya kinabahan ako, pero hindi ko pinakita, it's okay baby, you will be mine no matter what. Di ako magpapasakal magpapakasal sa'yo, buong tapang kong sabi, pero nang smirk lang siya. You are mine kahit di ka magpakasal sakin, but, saka lumapit sakin at bulong, bubuntisin na lang kita, agad akong kinilabutan sa sinabi niya, di naman niya siguro totohanan, hindi ba lumayo siya sakin, at, don't you dare obey me baby, you wouldn't like, if I'm angry sabay alis. Ako naman eto nakatulala, sino ba talaga siya natatakot na ako, ayaw ko na gusto ko nang umuwi, sabi ko habang humihikbi. Leah's Pope, nandito ako sa beach ngayon, malapit sa bahay nila tito, dyan daw muna kami titira ng isang linggo, at isang linggo ko rin makikita ang fiancé ko kuno, na kahit kailan di ko tatanggapin, inaamin ko sweet siya at mukhang mabait, pero tiyak ginagawa niya lang yun, dahil nandyan yung parents niya, napabalik ako sa realidad, nang may dalawang matipunong brasong yamakap sakin patalikod, at sinandal ang baba niya sa balikat ko, kilala ko na ano na naman kaya kailangan niya. My baby why are you here? Malambing yang sabi sakin. Pakailam mo ba? Masungit kong sabi, alam mo kahit magsungit ka pa sakin, ang ganda mo parent, nakangiti niyang sabi. I know right. I love you baby. Okay na ako na nandito ka at least nakakasama at nakakausap pa kita, kahit lagi mo akong sinusungitan,
Nakapout niyang sabi and I found it cute, pero kailangan ko paring maging masungit sa kanya. So what? Ano ba talagang gusto mo sakin Cedric? Naiiritang sabi ko pero nginitian lang ako, ngiti-ngiti mo dyan. I like no? I love when you call me my name. Puro kasi feminine tawag mo Nakapout na sabi nito. Pinipilit kong alisin yung pagkakayakap niya sakin, pero mas lalo niya lang nang hinigpitan. 10 minuto, pagbigyan mo na ako, napabuntong hininga na lang ako, at hinayaan siya habang pinagmamasdan ng sunset. Sa totoo lang I found it sweet, dahil sabay naming pinanood ang paglubog ng araw. I love you baby, gagawin ko lahat wag ka lang mawala sakin, ikaw lang at wala ng iba, mahal na mahal kita aking reyna. Banata. Someone's POV. Habang mahimbing na natutulog ang dalaga sa kanyang kwarto, may biglang pumasok sa kanyang silid, at dahan-daang lumapit sa mahimbing na natutulog na dalaga, agad itong sumampa sa kama nito, at pinagmasdan ang dalaga. Sooner or later you will be my queen, ani ng lalaki habang nakangisi, hinawakan nito ang pisngi ng dalaga, at unti-unting lumalapit, ninakawan niya ito ng halik sa lobby bago umalis. I will see you again sleep tight, I love you my queen, at tuluyan na siyang umalis. Ngunit ang di niya alam ay nagtulog-tulugan lang ang dalaga, agad itong umupo sa kama, at hinawakan ang kanyang lobby, yun kasi ang unang pagkakataon, na may humulik sa kanya, at dahil nakapikit siya di niya nakita, ngunit alam niyang nagkita na sila dati, batay sa tono ng pananalita nito, parang may kung anong kuryente ang damaloy sa katawan nito, na di niya maipaliwanag, parang naramdaman niya na dati iyon, alam niyang magkikita pa silang muli ng lalaking iyon. At yun ang hihintayin niya, at umayos na siya ng higa at tuluyan ng natulog. Cedric POV. Hi guys, alam ko galit kayo sakin, dahil sa akala nyo ako ang pumapatay sa mga lalaking lumalapit sa baby ko. Then nagkakamali kayo, hindi ako yun kundi ang kapatid ko, or should I say kakambal ko, yes may kakambal ako, si Xander Flores. Siya lang naman ang obsessed kay Lea Pero mahal ko si Lea, kaya di ko siya ibibigay kay Xander. Matagal nang gusto o mas tamang sabihin na sabay kaming nagkagusto kay Lea. 7 years old si Lea at 10 years old kami, nang magkakilala kaming tatlo sa park noon. Tapos hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa, hanggang sa tumuntong kami sa high school. 13 years old si Lea while 16 kami, umamin sakin si Xander na may gusto ito rito at ganun din ako. Pero walang nagbago samin, close parent kami, gagawin niya daw ang lahat makuha lang ito. Pero sabi ko gagawin ko rin lahat to win her heart, at hanggang ngayon ganun parent, siguro nagtataka kayo kung bakit magkaklase kami ni Lea. Sa totoo lang kasi gusto ko siyang makasama, kaya ganun matagal na akong tapos sa pag-aaral, at ang school na pinapasukan ni Lea ay pag-aari ko, kaya pwede akong pumasok dun anytime, ayaw ko naman talagang takutin siya mabait ako promise, pero kasi ramdam kong, wala akong pag-asang makuha ang puso niya, pag di ko siya malalapitan kaya ganun. Hey support nyo naman ako mahal ko lang talaga siya, kaya ko nagawa yun, sana masabi ko rin sa kanya ang totoo, pero sa ngayon paghandaan muna natin ang birthday, or should I say debo ng soon to be mine, my baby turn into beautiful lady. Someone's POV. Ano ba kailangan nyo sakin kinidnap nyo pa talaga ako. Ani ng babae, di ka namin sasaktan, may kakausap lang sayo, sino? Pagkatapos niyang sabihin yun, ay bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan siya. Ako, ani ng binata sa malamig na boses, anong kailangan mo? Di ba mahal mo ang kapatid ko? Oo naging kami at mahal ko parent siya, pero ayaw niya na sakin, sumusuko ka na agad. Hindi ako susuko sa kanya kung kailangang patayin, lahat ng haad lang samin gagawin ko, ganun ko kamahal ang kapatid mo, good then magtulungan tayo, paano? Tonight is the birthday of my queen, ang babaeng kinababaliwan ko, at ng kakambal ko. Pupunta tayo dun kukunin ko ang reyna ko, then sayong sayo na ang kakambal ko. Mukhang magandang plano sige payag ako, saktan mo ang damdamin ng reyna ko, gamit ang pang-aakit mo sa kakambal ko. Pero wag na wag mong sasaktan siya physically, dahil papatayin kita pag ginawa mo yun. Si Cedric lang kailangan ko wala akong pakialam sa reyna mo, butit nagkakaintindihan tayo, magpalad ka na dahil ngayong gabi ako,
at ng kakambal ko pupunta tayo dun, kukunin ko ang reyna ko, then sayong sayo na ang kakambal ko, mukhang magandang plano sige payag ako, gaganapin ang lahat, okay, malapit na mahal ko, makakasama ulit kita, at di ka na mawawala sakin. Lea's POV. Abala silang lahat, dahil sa party ko, na-e-excite ako pero kinakabahan din, pero siguro normal lang yun. Ang ganda ng baniling gown sakin ni Daddy. Sky blue siya, na parang Cinderella ang peg, pero ang ganda. Tapos na akong ayusan kanina, light makeup lang ang ginawa sakin, na bumagay naman para sa gown ko, nagulat ako nang may yamakap sakin patalikod. Sino pa ba? Eddie ang nag-iisang Cedric Flores lang naman, Hayes ano kaya kailangan nito sakin? My baby turned into a gorgeous lady. I know right. At bakit ka pala nandito Aber? Masungit kong sabi, I just want to give you this. Sabay abot sakin ng box na paaba. At tinanggap ko naman, baka sabihin di ako marunong mag-appreciate. Binuksan ko ito, at wow ang ganda. Grabe isa siyang necklace na puno ng diamant. Tayak mahal ta panigurado. Nakita niya ata ang reaction ko, kaya medyo natatawa siya, ayaw ko niyan, bigla naman nagbago ang reaction niya, naging malungkot yung tipong binasted ganon. Okay I just thought you like it. Ibigay mo na lang sa iba, but that is for my baby. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Nagulat ako nang yakapin niya ako, at tuluyan ng umiyak. Please tanggapin mo na please, kahit ngayon lang, regalo ko sa'yo yan eh. Sige na please alam ko ayaw mo sakin, pero ngayon lang naman eh, please my baby please umiiyak niyang sabi, nako konsensya naman ako, sa totoo lang gusto ko yun pakipot lang, pero di ko naman inaasahang iiyak siya, dahil doon nagugilty tuloy ako, fine tatanggapin ko na, pero ngayon lang bigla siyang kumalas, at pinahid ang luha niya, na parang bata. Cute niya, napangiti ako dahil sa inaste niya, bigla siyang humarap sakin at ngumiti, niyakap niya ulit ako pero saglit lang. Eto, tinitigan ko lang yun kaya nalungkot ulit siya, sabi mo tatanggapin mo na, oo tatanggapin ko na pero ano? Isuot mo sakin yan, napangiti ako dahil sa inaste niya, okay my baby, sa huling pagkakataon, ay niyakap niya ako, at bamulong, mahal na mahal kita baby tandaan mo yan. Mas nagulat ako nang ipaharap niya ako sa kanya, at hinalikan sa labi, dahil sa gulat di ako nakagalaw, hanggang sa tumugon na rin ako sa halik niya, I think mahal na rin kita Cedric Flores, POV. Habang bumababa si Lea sa staircase, titig na titig lahat sa kanya, ikaw ba naman ang nakakita ng maladyos ang ganda? Habang pababa siya nakita niya si Cedric, siya kasi ang escort nito at nakapout, so cute po talaga. Nang makababa ako ay agad niyang inilahad ang kamay niya, inabot ko naman ito at tinanong, bakit ba nakapout ka? Kasi naman lahat ng sila, I mean lahat ng lalaki dito nakatingin sa'yo nagseselos tuloy ako. Ba't ka tumatawa may nakakatawa ba? Isang Cedric Flores nagseselos, di nga, i-baby naman basta wag kang lalapit sa kanila bakit hindi? Gusto mo bang tutuhanin ko sa'yo yung sinabi ko dati, ano? Nabubuntisin kita, bigla akong kinilabutan sa sinabi niya, Hayes kala ko ba naman nagbago na ang ugok na di pa pala sok. Malapit nang matapos ang pang 17th dance ko, at biglang namatay ang ilaw, ramdam ko namang binitawan ako ng kasayaw ko, agad akong natakot, di kasi ako sanay sa dilim biglang bumukas ang ilaw, at ngayon ay nasa harapan ko si Cedric. May I have this dance baby, tinanggap ko naman. Ang kamay ko inilagay niya ito sa balikat niya, habang siya ay hawak ang bewang ko, habang sumasayaw kami ay biglang namatay ulit ang ilaw. Hindi ko alam, pero mas kinakabahan ako, hanggang sa nagdilim na rin ang paningin ko, at nahimatay, someone's POV. Habang tinatitigan ko ang mahal ko, napapangiti ako, magiging akin ka na, ikaw ang gagawin kong reyna ko, you will give birth to my children's, ibibigay ko lahat-lahat ng gusto mo. Mahal na mahal kita aking reyna, at di ako papayag na mapunta ka lang sa kakambal ko, di ko hahayaang mahulog ka sa kanya, don't worry kahit kailan, di ko pinangarap makitang nasasaktan ang reyna ko, mahal na mahal kita aking reyna, kaya gagawin ko lahat to win your heart. Lea's POV. Nagising ako sa di pamilyar na kwarto, kulay black and white ang theme nito, at manly scent din, kaya alam kong lalaki ang nagmamay-ari ng kwarto, habang sinusuri ko ang kwarto,
Iniluwa ng pinto si Cedric, pero parang hindi siya kasi naman sa 2 araw naming magkasama, kilala ko na ata siya. Sino ka at bakit ako nandito? My queen, relax. Anong relax? Kailangan ko nang umalis. Akmang aalis na ako, nang harangan niya ang pinto. Not so fast, my queen. Ano bang kailangan? Di ko pa natatapos ang sasabihin ko, nang halikan niya ako. Agad tumayo ng matuwid, ang lalaking kamukha ni Cedric, at marahas akong hinayla, papuntang kama. Nakita ko namang isinara ng bodyguard niya ang pinto. I'm dead. Xander Pove. Ang saya ko nang malaman kong, makikita ko na ulit ang reyna ko, binabalak ko pa man din sanang ako ang last dance niya. Sa debut, pero si Cedric lang naman, ang nakita kong isinasayaw ang reyna ko, kaya bago pa sila tumagal sa pagsasayaw, ay ginawa ko na ang plano ko. Fast forward, tuldok. Papasok na ako sa kwarto ng reyna ko, nang makasalubong ko siya, gising na pala ang reyna ko, at mukhang naghihinala. Okay lang yan, at least kasama ko na siya. Sino ka at bakit ako nandito? My queen, relax. Sabi ko, alam kong alam niya na di ako si Cedric. Ganun ba talaga kabilis na mahulog silang dalawa sa isa't isa? Sak, di ako papayag. Sa totoo lang, di naman talaga kami bati ni Cedric. Magkasundo man kami sa ibang bagay, wag lang ang angkinan niya ang reyna ko. Unang naging akin si Leia, at di ako papayag na mapunta lang siya sa kakambal ko. Kung kailangan patayin ko siya, kahit kadugo ko pa, gagawin ko, wag lang siyang maging hadlang sa aming dalawa. Cedric Pove. Nandito ako sa isang kwarto, di pamilyar sakin, kanina ko pa sinusubukang buksan ang pinto, kaya lang nakakandado. Wala ring bintana, pati sa banyo. Ano ba talagang nangyari? Ang sakit din ng ulo ko, parang pinukpok ng martilyo. Ang sakit talaga. Hayes, asan ba kasi ako? Sa pagkakaalala ko, kasayaw ko si Leia dun sa debut niya. Leia? Teka, ang baby ko, asan kaya siya? Sana naman ligtas siya. Di ko mapapatawad sarili ko, pag may nangyaring masama sa kanya. Habang nag-iisip ako, may nagbukas ng pinto, palalabasin na ba nila ako? Hay, salamat, nagulat ako, nang may biglang pumasok si, "Hi babe, miss me." Ciandra. Yes, it's me babe. Ba't siya bumalik? Kala ko ba naman? Pumunta na siyang Amerika, ba't nandito siya? And yes, he's my ex-girlfriend. Kailangan ko nang umalis. Akmang aalis na ako, nang pigilan niya ako, and what the heck, yung kamay niya nasa junior, heck, not now buddy, hindi pwede. Look, your friend want to stay. I need to. Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, hinalikan na niya ako ng marahas. May nangyari na sa amin before, kaya may alam ako tungkol sa ganun, but shocks, di pwede ngayon, baka magalit ang baby ko. Pilit ko siyang tinutulak, puro shocks, hindi pwede. Look, your friend want to stay. Nagugustuhan ko ang ginagawa niya, it's make me feel heaven. Shocks. Ayaw ko nito, magagalit ang baby ko, di ko alam ang nangyari, at sa pangalawang pagkakataon may nangyari sa amin. I just do a mistake, a sweet mistake either. Hey, sana di malaman ng baby ko ang ginawa ko, but I admit na miss ko si Ciandra. Leia's POV. Hayes, mabait naman pala si Xander Flores. Kinuwento niya lahat kung paano ako napunta rito, sa mansion niya. Alam nyo, ang gwapo niya, magkaiba sila ng kulay ng buhok ni Cedric. Kaya pala nagtataka ako, kasi naman red yung kay Cedric. While gray yung kay Xander, pareho silang sweet, caring, pero mukhang nasobrahan ata kay Xander. Paano ba naman pinayagan nga akong lumabas sa kwarto, pero ayaw naman akong kumilos, baka daw mapagod ako, kahit ata pagbukas ng TV, gusto niya iutos ko daw sa maid. Hayes, pero ang bait niya talaga. Kaso gusto ko nang umalis dito, kasi baka nag-aalala na ang parents ko, pero sabi niya nga ipinagpaalam niya na daw ako. Nung tinanong ko naman kung anong sinabi, bigla na lang umalis. Hayes, ang gulo niya talaga, at ito pa, nung tinanong ko si Cedric, bigla na lang nagdilim ore niya, wag ko daw babangitin yung pangalan nung kakambal niya, may away, ata bahala na nga. Natigil lang ang pag-iisip ko, nang may yamakap sakin patalikod. How's my queen? Malambing niyang sabi. Okay lang, naboboard ka ba my queen? Malambing paring tono niya. Oo, pwede na ba akong umuwi? Malambing kong sabi, baka lang payagan ako, no my queen, pero bahala na, may pupuntahan tayo, magbihis ka na, may binili akong damit mo. Natuwa ako sa sinabi niya, ngayon lang ako papasyal dito sa Palawan, 3 araw na lang kaya kami,
kaya susulitin ko na, pero kinakabahan ako na parang ewan, Hayes bahala na nga basta excited na ako hihihihi. Xander POV. Umaayon lahat sa plano, kala ko ba naman mahal ng kapatid ko si Leia, pero konting seduced lang ni Ciandra bumigay na, tulog silang dalawa sa rest house ko, dahil sa alak na pinainom ni Ciandra kay Cedric, dun ko rin kasi dadalhin si Leia. Alam kong masasaktan siya, pero kung ito lang ang paraan, para kalimutan niya si Cedric ng tuluyan, gagawin ko. Inaamin ko na lungkot ako nang di niya ako maalala, sa tagal naming magkaibigan, kinalimutan niya ako, ganun ba ako kadaling kalimutan, kaya di niya nahalata kung sino ako, tumawag ako ng private investigator, para malaman kung anong nangyari kay Leia, for the past years, biglang tumunog ang CP ko at sinagot. Hello boss, may nalaman po ako. Spill it, nagka-amnesia po siya dahil sa car accident, nung may field trip po sila papuntang Nueva Ecija, 6 months coma po siya, at sabi sa resulta ng doktor na tumingin sa kanya, ay nabura daw po ang ibang memorya nito, ngunit may pag-asang bumalik pa, kaya pala di niya ako maalala, pero okay na rin yun, at least nakalimutan niyang iniwan ko siya, ginawa ko lang yun para di siya idamay ng mga kaaway kong mafia, and thanks God, dahil di nila ito sinaktan. Good, sabi ko, soon magiging totoong reyna na kita mahal ko. Leia's POV. Bumabiyahe kami ngayon ni Xander, di ko alam kung saan kami pupunta, pagkasi tatanungin ko siya, ang laging sagot niya, you will know, Hayes, di ko alam. Pero mas tumitindi ang kaba ko, nang hindi ko alam kung bakit, di ba mamasyal lang naman kami diba? Pero bakit ganito yung nararamdaman ko, bumalik lang ang diwa ko, nang sabihin ni Xander na, we're here, di ko alam, pero mas lalo lang akong kinakabahan, di ko alam kung lalabas ba ako ng kotse, o mag-i-stay na lang, nandito kami sa isang parang, rest house. Katulad ng rest house na meron kila Tito, pumunta kasi kami dun kaya alam ko, binuksan ni Xander ang pinto at inilahad ang kamay niya, tinanggap ko naman ito at bumaba na ng sasakyan, ano bang meron sa lugar na at kinakabahan ako ng husto. Are you okay my queen? Oo, okay lang ako. Are you sure you look pale? Yes I am. Bakit pala tayo nandito? May ipapakita lang ako sa iyo my queen. Okay, di pa ako nakakaisang hakbang, ito na naman ang kaba ko, ano ba talagang meron dito? Ano ba kasi yung ipapakita niya sa akin? Kinakabahan na ako, gusto ko nang umuwi. Xander POV. Habang nasa biyahe kanina nakatulog si Leia, kaya tinawagan ko na si Ciandra, para may segowe na ang plano ko. Ciandra, papunta na kami dyan, galingan mo okay? Alam kong mawawala na ang bisa ng gamot na binigay ko, iturok mo sa kanya yung injection, na ibinigay ko sa iyo, drugs yun, katulad ng ipinainom mo sa kanya nung may nangyari sa inyo, okay? Naiintindihan ko Xander, sisiguraduhin kong mapapasakin ulit si Cedric, hindi na ako papayag na mawala siya sakin, basta kung anong napag-usapan wag mong babaguhin, naiintindihan mo ba Ciandra? Naiintindihan ko, sabihan mo na lang ako, pag meron na kayo, para makapaghanda ako, sige, sabay baba ng tawag. Hinawakan ko ang kamay ni Leia, at sabay sabing patawad mahal ko, ginagawa ko lang para maging akin ka na, patawarin mo ako kung masasaktan ka, pero wag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo, mamahalin kita ng buong buo, hindi tulad ng kakambal ko. Leia's POV. Habang humahakbang ako sa hagdan, may naririnig akong umuugol, di ko alam pero mas kinakabahan ako. Di ko kasama si Xander, last may tumawag sa kanya, kanina sabi niya mauna na daw ako sa taas, nandun daw kasi yung ipapakita niya, habang palapit ako sa isang kwarto, dito mas lalong lumalakas yung ungol na naririnig ko, binuksan ko ang pinto na nasa unahan, kung saan doon ko naririnig ang ungol. Hanggang sa di ko na malaya na umiiyak na pala ako, gusto kong lumayo. Tumakbo, ang puso ko bakit ganito? Ang sakit, akala ko ba mahal niya ako? Eto ba yung ipapakita ni Xander, pero bakit? A shocks ungol ni Cedric, ayan na sabi nung Catholic niya, di ko kilala, napansin niya ata ako, kaya ngumisi siya, biglang may humawak ng kamay ko, at hinayla ako palapit sa kanya, para may akap ko siya, bakit ganito ang sakit? Kung kailan konti na lang mamahalin ko na siya, nagloko pa, ang sakit dai ko na kaya, rinig na rinig ko peren ang mga ungol nila, kaya bago pa ako masiraan ng utak,
Kumalas ako sa yakap namin ni Xander, at tumakbo palabas ng rest house. Xander POV. Natapos yung pag-uusap namin ng kaibigan ko, kaya nagmamadali ako pumasok sa loob ng rest house. Alam kong nakita na ni Leia ang nangyayari sa dalawa. Kailangan kong gawin yun at nandito naman ako, para damayan siya nang makaakyat ako. Nakita kong umiiyak si Leia, ayaw na ayaw kong nakikitang umiiyak ang reyna ko, pero ngayon lang makakalimutan mo rin ang kakambal ko. Nilapitan ko siya at niyakap, alam kong masakit para sa kanya ang nakita niya. Nagulat ako nang kumalas siya at tumakbo palabas, hinabol ko siya pero di ko siya makita. Leia's POV. Di ko alam kung saan ako pupunta, masyado akong nasaktan sa nakita ko, hanggang sa nakakita ako ng park. At pumunta doon, umupo ako sa isang swing doon at nagmuni-muni. Kailangan ko ito para makalimot, pero di pa rin tumutigil ang luha ko hanggang sa pati langit nakisabay sa pag-iyak ko. Lumakas ang ulan pero di pa rin ako umaalis sa pwesto ko. Bakit ganun? Kung kailan kaya ko na siyang tanggapin at mahalin, sa kanya ako niloko. Pero okay na yun, at least nakita ko ang tunay na kulay niya. Sa ngayon wala na akong pagkakatiwalaang lalaki, dahil lahat sila manloloko, lalo na si Cedric. Siguro katulad niya rin yung kakambal niya, sweet at caring sa umpisa, tapos lolokohin ka lang pag nakahanap na ng iba. Haze, gusto ko nang umuwi. Sandra POV. Nung nakita ko si Leia kanina, ay ginawa ko na ang plano. Pinakita ko sa kanya na sarap ako sa ginagawa namin ni Cedric. Sa totoo lang, ay walang kamalay-malay si Cedric sa ginagawa niya dahil sa drug. Alam kong minahal niya ako dati, siguro kung hindi lang ako umalis ay kami parent, miss na miss ko na siya, kaya gagawin ko lahat mabawi lang siya. Xander POV. Alam kong masakit para kay Leia, ang nakita niya, and I feel guilty for what I did. Kanina ko pa siya hinahanap, naabutan na rin ako ng ulan, kahahanap sa kanya, kailangan ko siyang mahanap, di niya kabisado ang lugar. Baka may mangyaring masama sa kanya. Nung nakita ko siyang umiyak, I feel broke, yung puso ko na parang nagpira-piraso. I really hate to see my queen crying. Di ko alam ang gagawin ko. Nasaan ka na ba kasi Leia, my queen? Leia's POV. Di pa rin ako umaalis sa pwesto ko, kahit na kanina pa ako nilalamig. Sa hula ko ay 1 oras na ako dito, pero mas gusto ko ito upang makapag-isip. Tumigil na rin ang mata ko sa pag-iyak. Siguro wala nang maibuhos, pero sa puso ko ang sakit, yung tipong dinudurog ito. Kahit na kanina pa ako nilalamig, sa hula ko ay 1 oras na ako dito, pero mas gusto ko ito upang makapag-isip. Tumigil na rin ang mata ko sa pag-iyak. Siguro wala nang maibuhos pero sa puso ko ang sakit, yung tipong dinudurog ito. Parang naramdaman ko na dati pa lang, pati utak ko di nakikisama sakin. Paano ba naman paulit-ulit kong naiisip ang nakita ko kanina? Bakit ganun? Kung kailan kaya ko na siyang mahalin, saka naman siya naghanap ng iba. Akala ko dati kung sino ang last dance mo sa debut, yun ang makakatuluyan mo, pero mali ako, maling-mali, dahil lahat sila paasa at manloloko. Dapat talaga di ako nagtiwala sa mga kaswitan at pag-aalaga niya, sasaktan niya rin pala ako sa huli. Someone's POV. Nag-uusap sila para sa isang engranding celebration na gagawin, ngunit sa kabilang dako ay may mga taong salungat, sa kagustuhan ng mga ito. Ang sinabi natin sa kanila, ay sa 1 taon pa, bakit parang nagmamadali naman kayo kumpare at kumare? Paumanhin kung nagmamadali kami, ngunit bagay naman sila kaya tiyak hindi sasalungat ang mga anak natin sa mangyayari, at sa tingin ko nga ay nagkakadevelopan sila, kaya't walang magiging problema. Ngunit ayaw ko namang biglain ang aking anak, katatapos lamang ng kanyang kaarawan. Hindi ba dapat muna natin silang kausapin bago magdesisyon? Ayaw nyo bang may kasal ang aking anak sa inyong yunakaiha? Hindi sa ganun kumpare, ngunit ayaw lang naming pilitin ang aming anak, bakit hindi na lang natin sila hayaang magmaalan? Hindi maaari, kung ayaw nyo ay tatanggalin ko na lang ang shares ko sa kumpanya nyo. Wag naman nating dinaan sa ganito kumpare, ayaw lang talaga naming pilitin ang anak namin. Gusto kasi namin ay sang-ayon siya, hindi maaari, ikakasal sila sa 1 linggo, at yun ay magaganap, pero wag namang ganito kumpare, walang pero tapos ang usapan, kung gusto nyo pang isalba ang inyong kumpanya, papayag kayo sa kasunduan. Kakausapin muna namin ang anak namin, kinabukasan ay sasabihin namin sa iyo ang sagot, para sa ating kasunduan. Putit, nagkakaintindihan tayo, mauuna na kami.
Thank you for your participation. Xander POV. Nakita ko si Leah, nakaupo sa isang swing dito sa park, nilalamig siya ngunit ayaw niyang gumalaw. Dali-dali ko siyang nilapitan, tinanggal ko naman ang jacket ko, at binalot sa kanya. Pinuhat ko siya ng pang-bridal style, para komportable siya. Xander, nahihirapang ani niya. Nandito na ako, sorry mahal ko. Gusto ko nang umuwi. Uuwi na tayo, matulog ka muna. Fast forward. Nakarating kami sa mansyon, dinala ko muna si Leah sa kwarto ko, para mabantayan. Nagpatawag na rin ako ng doktor para i-check siya. Natapos na yung doktor sa pag-check sa kanya, kaya nagpaalam na ito, dali-dali ko namang itong nilapitan at niyakap. Di ko alam kung magiging masaya ba ako o maiinis, paano ba naman kasi kahit natutulog siya, si Cedric ang laging bukang bibig niya. Cedric, bakit kung kailan kaya na kitang mahalin, bakit mo nagawa sa akin ka, umiiyak niyang sabi, di ko kayang makitang umiiyak ang Reyna ko. Tahan na aking Reyna, nandito naman ako mamahalin kita, di ka na mawawala sakin, dahil di ako papayag na mapunta ka lang kay, Leah, kaya kinuha ko ito, si Tito pala ang tumatawag. Hello my baby, nasaan ka? Sabi sa kabilang linya, hello Tito, it's me Xander, Leah is with me, is there any problem? I just need to talk to my daughter, can I? Sorry Tito, Leah is sleeping right now. Okay, just tell that I call, it's really important matter. Okay Tito, and hang up the call. Pumalik naman ang paningin ko kay Leah, mahimbing na itong natutulog, at humihilik ng mahina. Napagod siguro, napangiti ako habang pinagmamasdan siya, sa ngayon wala nang makakapigil sakin maging akin siya. Last part. Leah's POV. Nagising ako sa medyo pamilyar na kwarto, nakita ko na dati, di ko lang alam ang may-ari, nilibot ko ang paningin ko sa kwarto, black ang theme nito, ang gandang tignan, natigil naman ang pagmamuni-muni ko, nang pumasok si Xander. How's your sleep my queen? Okay lang naman, paano pala ako napunta dito, good nakita kita sa park, malapit ka ng matamba pero nasa lokita. Nilalamig ka kaya ibinalot ko sayo yung jacket ko, at binuhat kita at idinala kita dito sa kwarto ko, nakangiting sabi niya. Ganun pala, sorry. Don't sorry, ako naman ang may kasalanan, kung bakit ka nasaktan. Hayaan mo na yun. Did you love him? I think so. Naputol ang pag-uusap namin, nang tumunog ang CP ko. Hello Dad? Oo nga pala, si Daddy yung tumawag, bakit kaya? Hello sweetheart, where are you? Pwede ka bang umuwi rito sa rest house ng tito mo, kailangan lang talaga kitang makausap. Tungkol saan Daddy? Saka natin pag-usapan pag nandito ka na, kaya pwede ba pumunta ka na? Okay po Daddy, pupunta na po ako. Rest house. Nakarating ako dito sa rest house, di ko alam pero kinakabahan pa rin ako, ano bang nangyayari pagkapasok ko? Sinalubong agad ako ni Mom, Mom what's happening? Come inside honey. Nakita namin si Daddy nakaupo sa sofa, pero mukhang ang lalim ng iniisip. Dad. Hey sweetheart, nandyan ka na pala, bakit niyo po ako pinatawag? Halika makinig kang mabuti, kailangan ko ng tulong mo ngayon anak, pwede bang pagbigyan mo ko sa isang hiling ko? Oo naman Daddy, Mommy ano po ba yun? Anak huwag ka sanang mabibigla. Dad, Mom mas kinakabahan naman po ako sa inyo Sweetheart, you need to do this to save our company, ano po ba yun? Tito next week, parang nagpantig ang tenga ko pagkasabi ni Dad ng mga katagang yun. But Dad, napag-usapan na po natin yan diba, saka sabi nyo next year pa, bakit parang nagmamadali naman po kayo? I'm sorry sweetheart, yun kasi ang gusto ng tito mo, please do this para may salba ang kumpanya natin please anak, umiiyak na sabi ni Dad, naawa ako sa kanya. Ginawa lahat ni Dad para sakin, kaya gagawin ko rin ang sa isang hiling niya, kahit na di ko alam kung sino ang papakasalan ko. Sige Dad, Mom gagawin ko na po para sa inyo, salamat anak ko. Someone's POV. Ikakasal ka sa kanya next weekend, that is final, but Dad, no but, just do what I said fine. Cedric POV. Kausap ko kanina si Dad, hindi ko alam na ganun kabilis niya ako ipapakasal. At kay Leah, sa totoo lang mahal ko talaga siya, pero may nakiusap sakin. Cedric, I want her, so please give her to me. Simula bata tayo ay akin na siya,
At kahit pagbali-baliktaran ang mundo akin siya, I will win her back, mark my word Cedric, she will be my girl, my queen. I will give him to you in one condition, love and treasure her, dahil pag nalaman kong sasaktan mo siya, di ako magdadalawang isip na bawiin siya sayo. I will love and treasure her, because she is my queen, thank you for giving him to me. She's all yours but what, Dad declared that she will marry me next week. But she's mine alone, you can't marry her, she is mine. I know, I have a plan. What plan? Go to our wedding and then, I will tell you the plan. Siguraduhin mong magugustuhan ko yung plano mo, dahil pag hindi, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Magugustuhan mo yun, akong bahala, mine, I trust you, so don't you dare do a mistake Cedric, I will never, the wedding. Lea's POV. Kanina pa ako kinakabahan, hindi ko alam kung anong nangyayari sakin, kanina pa ako pinagpapawisan ng malagkit at kinakabahan, di ko alam anong nangyayari sakin, pero pakiramdam ko may mangyayaring di ko alam, o baka naman talaga ganito pag ikakasal, Hayes, kung hindi lang dahil sa parents ko, ay baka talagang hindi ako magpapakasal, pero shit naman kasi surprise daw kung sino ang groom, may ganun ba kasi? Nakasuot na ako ng wedding gown, nandito ako sa kotse, dahil mamaya pagaganapin ang kasal. Wag daw muna akong lumabas, para exciting, Hayes, ayaw ko sa surprise mas kinakabahan ako, fast forward. Nandito na ako sa harap ng altar, di ko alam kung matutuwa ba ako o hindi, parang kasi si Cedric tae. Di ba talaga pwedeng si Xander na lang pakasalan ko, kasi naman ayaw ko sa may sabit baka sugulin kami ng babae nito. Bago magsimula ang kasal ay nagsalita ang pari, may tumututol ba sa kasalang ito? Napapikit ako ng mariin sa sinabi ng pari, pero wala pang segundo, ay dumating nga ang kinakatakutan ko, itigil niyo ang kasal, di ako papayag na makasal si Cedric sa babaeng yan, dahil akin lang siya akin, sabi na nga ba pero wala ring segundo ay may sumagot sa kanya, si Xander ba yon o ewan basta. Di naman ako ikakasal sa kanya dahil pananagutan kita, ibig sabihin siya si Cedric at hindi si Xander at ang papakasalan ko ngayon sabay tingin sa lalaking katabi ko, ay si Xander, thank you Lord dininig mo panalangin ko. Nagsimula na ang kasal puro, I do. Lang naman ang isasagot kaya di na ako nahirapan hanggang sa, you may now kiss the bride. Marahang hinaplos ni Xander ang mukha ko, at unti-unting inilapit ang mukha nito sa akin, hinalikan niya ako ng marahan, na parabang isang mamahaling baso, na ayaw man lang magasgasan o worst mabasag. Natapos ang kasal na may saya at tawanan, ngunit bago kami makalabas, syempre hinagis ko naman muna yung bulaklak na hawak ko, tradisyon daw yun at ang makasalo, ay siyang sunod na ikakasal. 1, 2, 3 at hinagis ko na. Pagharap ko nakita ko si Ciandra ang nakasalo, congrats Ciandra sabi ko, thanks, bumaling naman ako kay Zed. Pakasalan mo na yan, natawa naman siya sa sinabi ko, oo naman nauna na nga honeymoon natatawang sabi niya, loko-loko ka talaga hahaha. Fast forward, nasa bahay na kami ni Xander at syempre buhat-buhat niya peren ako. Ginasto niya saka ayaw ko nang maglakad, nakakapagod at ang sakit na ng paa ko. Pagpasok namin sa maging kwarto namin, ay inilapag niya ako sa kama. Napagod ka ba mahal ko? Malambing niyang sabi, oo ang sakit din ng paa ko. Ganun ba? Akin na yang paa mo mamasahiin ko, ano ka ba wag na, hindi okay lang, mahal ko. Bakit, wala ka bang itatawag sakin? Ano ba gusto mo? Hubby and I call you wifey, okay ba yun? Nakangiti niyang sabi ang sweet niya talaga. Okay hubby, namula naman yung tenga niya so cute. O okay wifey, otol-otol niyang sabi, ang cute niya talaga. Sarap pisilin yung pisngi niya, at dahil nang gigihil ako sa pisngi niya, pinisil ko ito, ouch wifey. Sorry masakit ba? Tumanggo naman ito, kinis ko naman ang pisngi niya, para mawala yung sakit, pero mas lalo lang siyang namula. Nag-aalala ako baka may sakit siya, okay ka lang ba hubby? Oo okay lang ako, magbihis ka na at maluluto lang ako okay hubby? Maalaga talaga siya, bibihira na lang ang lalaking katulad niya, kaya ang swerte ko dahil akin na siya ang isang Xander Flores ay asawa ko na at ako na si Azalea Cortez Flores, author POV.
Sumapit ang gabi, 2 taong ang nagpapakasaya, mga halik, hilanghing at pagpapakasarap. Yan lamang ang naririnig sa loob ng isang kwarto sa mansyon, habang ang dalawa ay walang pakialam sa nasa paligid nila. Basta't napapaligaya nila ang isa't isa, tagaktak na ang kanilang pawis, ngunit ayaw nilang tumigil hangat hindi nila naaabot ang rurok ng kaligayahan, sinusulit ang gabi na tila gusto pang ipagpabukas, sarap at pagod kanilang nararamdaman. Sige pa, harder, faster, deeper, malapit na. I'm coming. Sunod-sunod na sigaw ng babae, sumat-alang di magkamayaw sa saya ang lalaki, dahil ito ang unang beses niyang natikman, ang babaeng kanyang minamahal, at sa gabing yun nga ay naganap ang pagsasama ng kanilang katawan, kapwa't pagod silang pareho na humiga sa kama, at nakatulog ng may ngiti sa lobby at magkayakap. Lea's POV. Nagising ako sa sinag na araw, babangon na sana ako nang maramdaman ang sakit sa baba ko, grabe ganito ba talaga kasakit pag first time, natigil ang pag-iisip ko nang pumasok ang asawa ko, at lumapit sakin. Still sore wifey? Come here and let me help you. Shocks, ngayon ko lang naalala na nakahubad pa pala ako. Agad ko namang hinayla ang kumot at itinakip sa katawan ko, I already see that, so don't be shy. Agad namang namula ang mukha ko, dahil sa sinabi niya. And besides, putol niyang sabi, besides what? I already taste that. Pagkasabi niya nun ay mas lalo akong namula, nabigla naman ako nang buhatin niya ako, at idinala sa banyo dito sa may kwarto. Take a bath okay, I just prepare the food, so we can eat, just be faster okay. Bago siya umalis ay hinalikan niya muna ako sa noo at sa labi, fast forward. Nandito kami ni Xander sa sofa nanunood kasi kami ng SpongeBob. Favorite ko yun at ang pwesto namin ay nakaupo si Xander sa sofa at ako naman sa lap niya, nakayakap siya sa baywang ko, at nakasiksik ang mukha sa leeg ko, na tila ayaw akong paalisan, natanggal na rin yung sakit na naramdaman ko kanina, at tung asawa ko naman kala mo may sakit ako na todo mag-alaga, ni ayaw akong pagalawin. Dahil daw baka masakit pa yung ano ko, tapos lagi niya pang sinasabi na baka di daw kami magkaanak, dahil sa sobrang likot ko, o di ba di lang concern advance pa mag-isip, anak talaga, pero kung Papa Lauren malay ko naman, kung may mabuo sa ginawa namin kagabi, napabalik wisyo ako nang tawagin ako ng mahal kong asawa. Are you really okay? Are you want me to call a doctor? O di ba walang ang peg ng asawa ko, hubby okay lang ako okay wag kang masyadong dyan. Kasi naman di mo ko pinapansin, akala ko tuloy may masakit sa'yo, o galit ka sakin, nakapout niyang sabi ang cute niya, kung may mabuo sa ginawa namin kagabi, napabalik wisyo ako nang tawagin ako ng mahal kong asawa. Pinisil ko ang pisenge niya dahil kanina pa ako ng gigihil dun Ouch wifey it's hurt, naawa naman ako, kasi mukhang masakit, kaya kinis ko na lang magkabilang cheeks niya at sa lips. 3 months later. Lea's POV. Sa 3 buwan naming pagsasama, ay naging maayos naman, walang nagbago ganun parent siya. Sweet at caring parent, at nakalimutan kong sabihin sa inyo. I'm 3 months pregnant kaya nga todo ingat siya sakin, ultimo isang galaw ko sisitahin niya, Hayes ano pa bang aasahan ko, natigil ang pag-iisip ko nang magring ang CP ng asawa ko, kaya kinuha ko at ako na ang sumagot, Honey where are you? Bisitahin mo naman kami ng anak mo, sabi ng babae sa kabilang linya, di ko alam kung iiyak ba ako o magagalit, pangalawang beses ko nang may nahuling tumatawag sa asawa ko at ako lagi ang sumasagot. I'm his wife so back off beach. Hindi mo ako maloloko walang kabit ang asawa ko, at lalong-lalo na wala siyang anak sayo, matapang kong sabi, kahit deep inside ang sakit. Oh I'm sorry pero ang sinabi ko ay totoo. Isampal ko pa sayo ang marriage contract namin, at totoong may anak kami, bigla na lang akong umiyak hindi niya kayang ipagpalit ako, pinatay ko na ang tawag, dahil ayaw ko nang masaktan pa sa sinasabi ng babaeng yun, maniniwala lang ako kung makikita ko mismo, sa 2 kong mata na may kalandian ang asawa ko, biglang nagring ang CP ko kaya agad ko itong sinagot. Hello ma'am, who's this? I'm your husband's secretary, did you need something or something happen? Nag-aalalang sabi ko. Ma'am punta na lang po kayo dito sa office, kinakabahan niyang sabi, okay. Fast forward, nandito ako sa kumpanya ng asawa ko, pumasok na ako at pumuntang elevator, habang nasa elevator ako,
Di ko alam pero pinagpapawisan ako ng malagkit. At kinakabahan din ako kanina pa, nanginginig pero isinawalang bahala ko na lang, wala naman sigurong mangyayaring masama di ba, Hayes? Nakarating na ako sa floor kung nasaan ang asawa ko, bumungad sakin ang isang babae, ikaw po ba ang asawa ni Sir? Kinakabahan niyang sabi, oo ako nga. Ma'am kailangan niyo pong makita si Sir, nanginginig ito katulad ng naramdaman ko kanina, ano bang meron, kayo na lang po ang tumingin, hindi ko na siya sinagot. Pumasok ako sa office ng asawa ko, di ko alam pero bigla na lang tumulo ang luha ko sa nakita ko, ang asawa ko lang naman ay nakikipaghalikan sa isang babaeng higad, siguro di nila ako napansin, dahil sarap na sarap sila sa paglalaplapan nila, biglang dam ako ang mata ng asawa ko sakin, bigla niya namang tinulak yung babaeng kahalikan niya, at lumapit sakin, dyan ka lang. Wifey please let me explain what sapat na ang nakita ko. Umiyak kong sabi, please wifey, di na ako sumagot at umalis na lang, di ko na kaya ang nakita ko kanina, akala ko ako lang, akala ko di niya ako lolikohan, akala ko sapat na ako para sa kanya, akala ko lang pala yun. I need space aalis muna ako, Xander POV. Pumasok ang secretary ko sa office na may kasunod na babae, kilala ko siya isa sa anak ng makapangyarihang mafia, ano na naman kaya kailangan niya? Sorry sir nagpupumilit pong pumasok. It's okay you may leave. Okay sir. Why are here Zaira? Ganyan mo ba ako tretretuhin matapos nang may nangyari sa atin? Walang nangyari sa atin, oh well wala akong pake kung wala, pero ang alam ng asawa mo meron, at may anak tayo, what did you said pagkatapos kong sabihin yun, ay hinalikan niya ako ng marahas, itinutulak ko siya pero parang nagugustuhan ko na rin, kaya sinabayan ko siya nang biglang nahadjap ng mata ko si Leah, umiiyak ka habang pinapanood kami, agad ko namang tinulak si Zaira at nilapitan si Leah, alam kong galit siya at nung umalis siya ay hinarap ko naman si Zaira, look what you have done. I don't care I love you Xander, please love me back or else what? I will kill your wife, don't you dare hurt my wife. Xander POV. Hindi ko na alam ang gagawin ko, gabi na at kanina ko pa hinahanap ang asawa ko, pinuntahan ko na lahat ng malalapit na kamag-anak, pamilya at kaibigan niya, pero wala daw siya doon. Tumulong na rin sa paghahanap sila tito at tita, shocks na frustrate na ako for the Pete's sake my wife is pregnant, sigaw ko, this is all my fault, at kung tinatanong nyo kung nasaan si Zaira, ayun pinakuha ko sa mga tauhan ko, dahil pag may nangyaring masama kay Leah at sa anak namin, ay siya ang malalagot ko pag di nahanap ang asawa ko. Leah's POV. Ang sakit para sakin ang nakita ko kanina, kaya lumayo muna ako siguro ay tatanggapin ko ang alok sakin ni Justin, bagong kaibigan ko, ang sabi niya kasi ay sumama ako sa London sa kanya, siguro magandang opportunity yun para makalimutan ko yung nakita ko, sinadya kong wag pumunta sa mga kakilala ko, lalo na kay Kila Daddy, dahil alam kong dun ako hahanapin ng asawa ko, ni hindi niya man lang ako sinundan kanina nung umalis ako, baka nabitin pa sila kaya ganun. Bahala sila sa buhay nila, bukas ang flight ko, at pagbalik ko, sisiguraduhin kong babawiin ko ang dapat na sakin. Zedric POV. Nandito ako ngayon sa bahay nila Zedric, ang kakambal ko, sa totoo lang ay gusto kong magalit sa kanya, dahil sa ginawa niya kay Leah, nangako siya sakin na hindi niya sasaktan o pababayaan man lang siya. Pero heto nangyari ang di inaasahan, alam kong hindi ginusto ng kakambal ko ang nangyari, kinuwento niya sa amin lahat, at dahil doon naliwanagan kami, kilala ko si Zaira kung anong gusto niya nakukuha niya, dati na silang pinagkasundong dalawa, ngunit ayaw ng kakambal ko, dahil hindi niya kailanman minahal ito. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ni Zaira kaya ganun. Pero kilala ko rin ang kapatid ko, dahil oras na hindi niya nakita si Leah, ay mangyayari na naman ang kinakatakutan namin, nangyari na ito dati at ayaw naming maulit. Alam kong mafia ang kakambal ko at wala akong pakialam doon, pero sa sandaling di namin siya mapigilan, ay mangyayari ang ayaw na naming mangyari dati, ang imassacre niya ang pamilya ni Zaira, dahil pati bata ay wala siyang pinapalampas, ganun siya pag nagalit kaya sana lang ay bumalik na si Leah para matigil na ta. Authors POV. Habang abala sa paghahanap ang pamilya ni Leah at si Xander, hindi nila alam na nakahanda na ito, para umalis papuntang London, kasama si Justin para alalayan.
Alam ni Leia na hinahanap nila siya, ngunit gusto niya munang makapag-isip, siguro ay sa tamang panahon ay babalik siya, para muling makasama ang asawa, at magkakasama na sila bilang isang masayang pamilya. Bago sumakay si Leia sa eroplano, ay may binigkas muna siya, "Palm, mahal ko, hanggang sa muli nating pagkikita." Xander POV. Hindi ko na alam ang gagawin ko, frosted na ako, dahil 2 araw ko nang hindi nakakasama ang asawa ko, at dahil hindi ko siya nakasama, inumpisahan ko na ang pagpapahirap sa pamilya ni Zyra, dinamay ko lahat dahil galit ako. Araw-araw may namamatay sa pamilya niya, pero wala akong pakialam, habang ang mga magulang niya naman ay nilalatigo ang katawan, at si Zyra hanggang hindi ko nakikita ang asawa ko, ay patuloy ko paparusahan siya, kada araw o gabi na hindi ko makakasama, ay pinuputulan ko siya ng daliri, at araw-araw binubugbog yan ang parusa niya, dahil hindi ko pa nahahanap ang reyna ko. 5 years later, Xander POV. 5 taon na ang nagdaan, hindi ko nahahanap ang reyna, asawa ko, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. May natanggap akong lead na nasa London siya, kaya dun ko siya hahanapin, gusto ko na siyang makita at yung anak namin, I really miss her so much. At kung itatanong niyo si Zyra, ayun pinatay ko na, dahil alam ko namang hindi na niya kakayanin, wala rin akong balak na makita siya kung pwede ko lang siyang patayin paulit-ulit gagawin ko, dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng mahal ko. Leia's POV. Mommy, where is Daddy? Tanong ng panganay ko, si Zyron, he is on work, baby. Yeah mom, where is he? Sabi naman ni Zyday ng pangalawa, he is in Philippines, baby. Is Dad don't love us? Sabi ni Zerhoan ang pangatlo. Of course he love us, but he's too much busy. I want to meet her mom, ani ni Zyred at bunso ko. Soon baby, tama kayo ng basa. Quadruplet sila, hey, miss ko na rin ang daddy nyo baby. Kung alam nyo lang, naputol ang pag-iisip ko nang may nag-doorbell, kaya agad kong tinungo ang pinto at binuksan ito. Miss me wifey? Nagulat ako nang makita ko ang lalaking, kay tagal ko nang hindi nakita, sa sobrang saya ko ay niyakap ko siya ng mahigpit. Habi, naluluha kong sabi. Yes, it's wifey, miss me. Yes, I miss you so much. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, ay napagdesisyonan naming pumasok, where is my baby wifey? May kailangan kang makilala, sabay naming sabi, wait hubby, kids come here. What is it mom? Yeah mom, what is it? Any problem mom? Is there something happen? Mom, ang talaga nila, nagmana sa daddy nila. No babies, I want you to meet someone, come here. Hubby, I want you to meet your sons. Nakita ko naman ang saya sa mga mata niya, lumapit sa kanya ang mga anak namin, at niyakap siya, mga anak ko, daddy. Leia's POV. Masaya na kami ngayon, wala nang nanggugulo, payapa na kaming naninirahan, sa bago naming bahay, pinatayo daw ito ni Xander nung nawala kami, nung dumating kami dito ay namangha kami, dahil sa ganda, at sa tapat lang ito ng dagat kaya presko, tapos lagi mong makikita ang paglubog ng araw, kaya nakaka-relax talaga. Masaya na rin si Zedric at si Andra, kasal na sila at may triplets na puro babae, ang cute nga sana magkaroon din ako ng anak na babae. Pag nagkataon ituturing ko siyang prinsesa ko, namin, bumalik ako sa ulirat nang magsalita ang mahal kong asawa, wifey, Kailan natin susundan yung quadruplets natin? I don't know. Pwedeng ngayon na, sa pagkakataon namang ito, babae na ang gagawin natin, na may nakakalokong ngiti niyang sabi, ikaw talaga hubby? Pero sa totoo lang gusto ko rin, nagulat ako nang buhatin niya ako patuntang kwarto. Wala ang mga bata ngayon dahil may pasok sila, inumpisahan na akong halikan ni Xander pababa ng pababa. And that's room are full of moons, of two person who love each other. Marami man ang pagsubok na dumating, basta magkakasama, malalampasan. Leia's POV. Xander, mangganganak na ako, sigaw ko, wait lang wifey, sabi niya na parang di alam ang gagawin. Xander, agad niya naman akong binuhat, at dinala sa sasakyan, nag-drive siya ng sobrang bilis na halos ako di na nakahinga, dahil baka ma-accident kami, maayos kaming nakarating sa ospital, agad naman akong inisikaso ng doktor, dinala nila ako sa delivery room, hindi na sumama si Xander sa loob, kinakabahan daw siya, akala mo naman siya yung mangganganak.
Maayos ang delivery ng mga anak ko, kaya natulog muna ako. Paggising ko isang kwartong kulay puti ang sumalubong sakin, at ang asawa ko na nakangiti. Nasaan ang anak natin? Tanong ko, ay dedala siya rito. Pagkatapos na sinabi niya, ay bigla akong umayos ng upo, may hindi pala ako sinasabi sa kanya, malalaman niya rin naman mamaya eh. Biglang pumasok ang mga nurse, na hawak ang mga anak ko, namin, hindi ko ma-explain ang reaction ni Xander, nang makita ang mga bata. Ma'am, sir, ano pong ipapangalan sa triplets? Tama ang basa niyo, triplets na babae ang anak namin? Grabe, di na talaga makakascore tong asawa ko, baka sa susunod kambal naman, haha. Napabalik wisyo ako nang magsalita ang nurse. Ma'am, ano pong ipapangalan sa kanila? Yung nakabalot ng green, si Cheska, yung blue naman, si Aphrodite, and yung red ay si Elzia. Yan ang pangalan ng triplets. Hanggang ngayon ay masaya kaming namumuhay ni Xander, kasama ang aming mga anak. Ako nga pala si Azalea, ang obsession of a mafia boss. Thank you listeners sa pag-support ng story.